Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita sa pamamagitan ng 1 Samuel chapter 8. Israel asked for a king. Ito yung after ng ginawa ng Panginoon sa kanila. Nakita naman nila kung paano sila sinamahan ng Panginoon. But they insist to ask for a king. And ito yung kumbaga makita natin na Israel is very unique country. Kasi sila nga yung walang hari, pero ang Diyos ang hari nila, di ba? But pa din sila, nag-request pa din sila to ask a king. Actually, hindi ito ang first na paghingi nila ng king sa kanila. Una yung kay Gideon. Sinabihan nila si Gideon na rule over us. Pero hindi nga yun nangyari dahil hindi tinanggap ni Gideon. So ito na naman sila. After what God did to them, inalis sila doon sa pagkakaalipin nila sa Ehipto. At makita nila kung paano yung by their faith ay nabuka ang dagat na pula para daanan nila. And prinabide ng Lord ang kailangan nila. Ano pa ba yung hihilingin mo, di po ba? And mapansin po natin do sa previous na chapter, nung humiling sila sa Panginoon, yung natakot sila sa mga Pilistiyo, ang ginawa ng Panginoon ay pinadagundong niya yung di ba? Natakot yung mga kalaban. But in spite of those things, they asked for a king. Yun. Hindi pa rin sila nakontento. So, ito yung transition. Itong chapter na ito ay transition from judges to monarchy. Magsisimula na yung transition ito. Kasi judges sila and Samuel is also judges din that time. Pero ito nga nakita nila na matanda na si Samuel and yung mga anak naman niya ay hindi kagaya ni Samuel, and they ask for a king. At makikita po natin na syempre si Samuel nasaktan po siya doon. 'Di ba? Nasaktan siya doon sa nangyari. At alam ng Lord 'yon. Na kung saan ay sinabi nga ng Panginoon, give us a king. Nagpray sa Panginoon si Samuel, and sabi niya rito, sabi ng mga tao, give us a king to lead us, that this place Samuel. So siyempre nasaktan siya dun and he prayed the Lord. The Lord told him, listen to all the people are saying to you, it is not you they have rejected, but they have rejected me as their king. So, di ba po? So, ang mga tao, they rejected the God na naglabas sa kanila sa Ehipto. Yun yung pinaka-reason nun. Kaya nga minsan, di ba, nasabi natin, dati naman ay nung unang labas ko nga talaga iniiyakan ko yun. Yung kapag yung merong hindi tumanggap sa Panginoon, merong hindi nagpatuloy, di ba? Kasi pag nagbabahay-bahay po ako, actually mag-isa lang ako noon. Pero nagbabahay-bahay po tayo noon. Nangyayari, pag merong mga hindi approachable, syempre nangyayari 'yon. Hindi naman ako first time, kumbaga yung mga bago-baguhan pa lang. So iniiyakan ko po talaga 'yon. And the Lord said to me na hindi ikaw yung tinatanggihan nila, ako. Kaya magpatuloy ka lang. So nung sinabi ng Panginoon yon, talagang diretso pa din at maraming tao pa ang nangangailangan. So, yun yung pinanghawakan ko sa Panginoon. Ganun din dito kay kasi hindi may aalis sa isang mananampalataya, sa isang lingkod ng Panginoon na syempre magkakaroon siya ng na meron na akong ina-appoint na then you rejected. And also you rejected the God na the sovereign God. Kasi alam ni Samuel yun di po ba? Kaya kinumport siya ng Panginoon, and he said na hindi ikaw kundi ako. And yun nga na kung saan
ay binigyan ng Panginoon si Samuel ng salita na kung saan ay kung merong consequences eh. Di ba po? Meron kaagad eh. Meron kaagad na ano na ito yung mga mangyayari. So binanggit ng inang ano doon kung ano yung mangyayari sa kanila. This is what the king who will reign over you will do. Sorry. Labo yung aking salamin. Nagkakaroon ng shadow. Will do. He will take your sons and make them serve in his chariots and honor. So, ganito yung mangyayari. So, sinabi ng Panginoon, some he will assign to be commanders and thousand and commanders of 50s and others to plow his ground and reap his harvest, and still others to make weapons and war and equipment for his chariots, and he will make your daughters to be for fathers, farmers and cooks and bakers. So, ito na sinabi ng Panginoon, and ito naman talaga yung nangyayari ng ngayon, di po ba? Dahil sa katigasan ng ulo ng tao na kung ano-ano pang hinihingi ng ano. Samantalang, nung nilabas sila sa Ehipto, prinabayad lahat ng Lord yun. San ka pa, di ba? Yung mana na binibigay na lang sa kanila, hindi sila nagtatanim. Hindi sila nahihirapan mag-cultivate ng land para mag-produce ng crops. Hindi, nandun na eh. Gigising ka na lang ng umaga, nandun na lahat. At ganun yung ganun pa din sila, and then yung kapag ka sila ay nagkakasala, and then balik na naman sila sa Lord, hingi na naman sila ng tulong sa Lord, pinakikinggan pa din sila ng Lord, tinutulungan pa din sila ng Lord, and still nagkaroon pa rin sila ng pagnanasa na maranasan yung ibang kasi nainggit sila doon sa mga karatig bansa na meron silang mga hari, ba't kami wala? Pero nakakalimutan mo ba na ang hari mo ay ang Diyos na gumawa sa'yo, ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa'yo. Dahil nagkakaroon ka pa ng hari. Sometimes yun nga yung mga tao. And instead of choosing God, ay pinipili nila yung tao, yung mga tao na makakatulong sa atin, ay sa kanila. At hindi tayo lingid dito nung mga panahon na sometimes ganun pa din, minsan may mga Kristiyano pa din ganun, and we are as a Christian, may mga pagkakataon pa din na ganun. Kasi bakit po? When we read the Bible and we read the promises of God, parang hindi excited yung tao eh. Ito yung pangako ng Panginoon, tama po. Pero when we hear yung mga taong nangangako, pag nabalitaan nila na ganito, excited sila. Tama po, excited sila doon sa pangako eh. And also, yung mga sa gobyerno, di ba? Ay, may mamimigay doon ng ayuda. May mamimigay doon, may madadagdag sa pension ko, may mga excited ang tao. That is the reality. Masakit man sa atin, pero ganun tayo eh. Ganun tayo. Pero, when we read the scripture, when we read the promises of God, hindi tayo ganun ka-excite. Diba po? So, yung iba tumatalon pa eh. Nagdidiwang pa eh. Uy, ano tayo? May ayuda na tayo. Yes! Pero, when we read the Bible, sinabi ng Panginoon ito, wala lang. Diba? Walang reaction. Which is, ito rin po yung isa sa natutunan ko and yung pagtuturo sa atin ng Panginoon. Oo nga, no? Sa mga bagay dito sa lupa, hindi tayo excited eh. Ay, excited tayo, pero pagdating sa ng Panginoon, oo nga, bakit ganun, diba? Nag-reaction. Pero, yun nga, yung sa pamagitan ng tayo ay bilang nasa Panginoon na, iba na rin yung nagiging damdamin natin. Kapag nabasa natin yung salita ng Panginoon, nagiging emotional tayo, nagiging tayo na deep in our hearts, nararamdaman natin yun. Pero yun nga, marami pa din ng Christian na gano'n na hindi sila excited. 'Di ba?
And yung consequences andun agad. Yun yung ano eh. Bakit po? Kasi ganito yan eh. Ang mga tao, kapag ka merong sakit, sino unang tatawagin? Hindi ba yung albularyo? Hindi ba yung magtatawas? Yun unang tatawagin eh. Oh my. Punta muna tayo doon, nilalagnat si baby. Punta muna tayo doon kasi nagtatae. Anong kinalaman ng magtatawas? Anong kinalaman ng mag-albularyo doon sa, di ba? Nahulog sa hagdan. Pupuntang albularyo, pupuntang ano. Instead of trusting God, instead of asking God to help, hindi nila ginagawa yun. And the consequences is, andun agad. Bakit? Maaari, oo. Kasi, Satan, nandilin lang yan eh. 'Di ba? Kaya nga, ang Panginoon, pinabayaan na sila dun sa kanilang katigasan ng kanilang ulo, pinabayaan na sila dun sa kanilang paniniwala na hindi naman yung talaga eh. Pinabayaan na sila ng Panginoon. Dahil sa katigasan ng ulo nila. And si Satan, yun ang kanyang sinasamantala. Na ang tao, eto na. Gusto ng tao yan. So, maniniwala ngayon sila dahil, ay, salamat, gumaling si baby. Pero, totoo nga bang gumaling? Yun ang tanong. Totoo nga ba na gumaling siya? Pero hindi ba? Ilang araw, ilang oras, balikan na naman. And then, punta ka na naman ng doktor, di ba? Yung mga doktor and the medicine, hindi natin inaano yan. Kasi, by God's grace, pinagkaloob sa atin ng Panginoon yan. Yung mga doktor na yan, binigyan ng talino para ihatid sa tao dahil mahal niya tayo eh. Pero dapat i-acknowledge muna ng tao kung sino ba ang reason kung bakit tayo may doktor, kung bakit tayo may medicine. Bakit po? Kasi nasa ilalim din ng kapangyarihan niyang lahat ng ito. Lahat na yan nasa ilalim niya ng kapangyarihan. At dahil mahal niya tayo, kaya nga ito, nakita natin dito, ang kulit ng mga tao, di po ba? Sa katigasan ng tao, mas gusto nila pumunta sa mga ibang tao din instead of God. So, ang ginawa ng Lord, ibinigay sa tao pa din yung kailangan. May doktor ka dyan, may mga professional ka dyan. Kasi yun ka eh. Yun ang tao eh. Instead of asking God for it. So, ang ginawa ng Panginoon, ibinigay sa tao. Pero, ganun pa rin, hindi pa rin na-acknowledge ng tao na itong lahat na ibinigay nito ay bigay ito ng Panginoon. Biyaya ito ng Panginoon. Galing ito sa Panginoon. Instead, they worship the people around them, the people na nagbigay sa kanila ng kahalagahan. They worship. Bakit they worship? Kasi pinasasalamatan nila eh. Tinitingala nila eh. Galing niya. Napakagaling. Kaya gusto ko dun. Po ba? So, anong ginagawa mo? Wino-worship mo yung tao. Pero instead of worshiping God, the living God who created heaven and earth. And the consequences is, nagbabayad ka. Tama po? Marami tayong kilala. Nagtrabaho, yumaman, ang daming mga kabuhayan. Pero, hindi natin to inaano ito yung relate dito sa ano natin. Pero, ang lalala ng sakit nila. Hindi na natin babanggitin, mga politiko pa, yung mga nakaraan pa. Alam natin, at meron din tayong mga hindi kilalang mga tao. At may mga nakakasama din tayo sa ospital, hindi naman tayo, doon, na mga malalaki din ang kanilang mga kabuhayan. Pero anong nangyayari? From time to time, nasa ospital sila. From time to time, yung pera nila, nandun lang nauubos sa pagpapahospital nila. And that is the consequences to abandon your God. Yun yung consequences nun. And no government na masisave kapag ka inabandon mo yung God mo. No government. Kaya po yun yung ano natin ngayon. Yun yung kailangang maiano sa tao na hindi yung government, hindi yung but the Lord itself. Kasi yun yung nangyayari sa panahon natin po ngayon eh. Yun yung consequences eh ng pagtalikod ng mga tao sa Diyos, yung pagiging matigas ng ulo ng ulo nila, nakilalanin ang Panginoon ang tunay na Diyos.
na lumikha ng langit at lupa, na lumikha ng lahat ng bagay na narito. Yun yung consequences. And sabi ng iba, bakit may kahirapan? Bakit may ano? It's because of sin ng tao. Bakit may sakit? Diba? Sabi nga dito, diba, magpipay ka may mga taxes pa, diba? And nung nandun ang Panginoon, hindi sila nagbabayad ng tax. E dito magbabayad ka na rin ng tax. Lahat, 'di ba? Magiging alipin ka pa, magtatrabaho ka para sa kanila. Ito ang masakit sa lahat eh. Magtatrabaho ka para doon sa mga lingko o yung sa mga government official, doon sa mga tao nito, 'di ba? Nabanggit 'yun dito na yung pagtatrabahuin sila para dun sa mga ng hari, 'di ba? Mga tagasunod ng hari, mga commander, mga ano. So yun ang masakit na katotohanan na Ginoo gusto. Ito yung mga Israelita, sinabi na lahat ng mangyayari pero they still insist na gusto nila magkaroon ng hari. Kasi nga naiinggit sila. Gusto nila maging malaya sila dun sa rules. Yun eh. Gusto nila maging malaya sila. Gusto nila, nainggit sila na, ba't sila may hari naman eh, di ba? Yun yung nangyayari din sa panahon natin ngayon. Doon ako eh. Kasi, ang sarap kaya magpiesta. Ang saya kaya. Ang saya kaya magbuhat ng mga ribultong ganto. Di po ba? Yun eh. Yun yung ano. Ang saya kaya. Basta masaya ako, doon ako. Ang tanong, mali. Ligtas ka ba? Magkakagulo pa eh. Ayun. Kasi masaya. So, mas pinipili nila yung ganong buhay na maging mas masaya sila kesa sa kaligtasan. Ang tanong, ligtas ka ba dyan? Doon ako kasi mas marami doon. Totoo naman yun eh. Sinabi ng Panginoon yun. Mas marami ang may gusto sa malapad na daanan papunta sa kapahamakan kesa doon sa makipot na daanan papunta sa kaligtasan. Mas gusto ang pumipili. Bakit? Walang rules. Diba? Free will. Yun ang gusto ng tao. Free will. But, saan ka ba pupunta? Ano ba? Ayoko dyan, KJ dyan eh. Walang inom, walang babae, walang sugal. Wala eh. KJ kayo. Diba? KJ nga ba? Diba? Pero hindi mo kasi naiintindihan eh. Hindi mo naiintindihan ang tunay na kaligayahan ay nasa Panginoon. Sapat na, hindi mo na kailangan uminom. Bakit? Pag uminom ka ba, talagang maligaya ka. Di ba may consequences din yun? Wala ka ng pera, sumakit pa ang ulo mo, minsan nagiging sanhi pa yan para mapatay ka. Bakit? Kasi pag lasing na, eto na, payabangan na. Hanggang sa nagiging, ang cause nun ay kamatayan o rumble. Asan ang happening doon? Asan ang happiness doon? Yes. Which is hindi nila naiintindihan. Basta gusto nila, maging masaya ako. Masaya ako. Doon ako. Mas marami doon ako. Ang ginagawa ng mga tao, parang inaano nila yung sa ano na, majority win. Dito ako. Mas marami dito. Okay lang ba sa'yo? Mapahama ka? Kasama ng marami. Yun eh. Di mo tinitingnan. Totoo po yun. And narinig ko yan mismo na masakit man sa akin, pero narinig ko yan mismo sa kaanak ko. Mahal ko sa buhay. Masaya dito, basta masaya dito ako. Which is, wow, Lord. Sorry for that. Because they did not know what will happen to them. And please, open their hearts and mind, Lord. Kasi, hindi talaga nila alam yung sinasabi nila. Kasi, katulad ng, di ba po, pagka alam naman nila yung consequences, pupunta sila sa impyerno. Pero anong sabi lang nila? Okay lang, mapatay lang kita, magkita tayo sa impyerno. What? Yun eh. Pero, doon sa impyerno, sabi nga doon sa Revelation, di ba? Forever and ever. Na yun. Doon ka sa naglalagablab na yun. Forever and ever na. Wala nang katapusan. Kita para sa impyerno. Kaya sinabi ng Panginoon yun eh. Pinaalam sa tao ano ang mangyayari sa'yo. Basahin mo yung banal na aklat.
Paniwalaan mo ito instead of the people na nagsasabi sa iyo na ito yung gawin mo, huwag ka magbasa ng Bible, ito yung sindon mo, kailangan mo ng sacraments, kailangan mo ng maraming ritual, kailangan mong gawin to, kailangan mong parusahan ang sarili mo. Yes. Hindi yun eh. Hindi yun ang sinasabi ng Bible. Penitensya. Bakit? Tamad magbasa ng Bible. Ayaw. Mas gusto nilang makinig na lamang dun sa sinasabi ng mga tao. Sinabi ng matatanda yan eh. Oo, sinabi naman sa Bible, igalang natin ang matatanda. Pero hindi sinabi dito na paniwalaan natin lahat ng sasabihin nila. Kundi paniwalaan natin yung sinasabi ng Bible. Yes. Ayun ang masakit sa katotohanan. Sinabi yan ito eh. Sinabi yan ng ano mo eh. Ng lola mo eh. Sinabi yan ng mga nakakatanda eh. Masakit na katotohanan yun. Ito yung sinasabi noon pa. Dito ka maniwala kasi sila yung naka-experience nito. Ang tanong, lumalaka din ba sila sa katotohanan nung mga panahon na yon? Masyado pong masyadong conflict between the human rules or the government rules dun sa rules ng ating Panginoon. Napakalaki ng conflict. And they still ask for it. Ayaw nilang pasakop talaga. Kaya grabe nga eh. Kaya sabi ko, oh Lord, ganito rin ako dati. Pero salamat sa Panginoon sa pagbubukas mo ng kaisipan at nakalaya kami. Nakalaya ako. Hallelujah. Nakalaya ang mga tao. And please help me to convince them to preach the gospel of yours para malaman din po nila yung katotohanan. Help us, Lord. Yun yung prayer ko pa talaga. And makita natin yung monarchy na to. It lasted ng 120 years. From King Saul, King David, and King Solomon. 40. Naglast lang ng ganun yun. Before Jesus Christ. Bakit? Kasi hindi naman talaga sila pang matagalan. Pinakita ng Panginoon na hindi sila pang matagalan. And Jesus is the King. Jesus reign forevermore. Yun ang ano. Kaya, sobrang nakaka-relate po tayo dito sa mga nangyayari dito sa Old Testament. At napakalaking aral nito para mapag-aralan din ito ng iba or makita din ito ng iba na mensahe ng Panginoon para sa atin na nabubuhay ngayon. At salamat sa Panginoon dahil napakabuti niya. Dahil binigay niya itong salita niya sa mga panahon natin ngayon. Ilang taon na ba? Ilang libong taon na ba ang nakalipas? Pero still, andito yung mga ano nila. Ay, yung iba naman, ay, sinulat lang din ng tao yan. Totoo, sinulat ng tao. Pero kinasihan ito ng Panginoon. By the Holy Spirit, kaya nangyari ito. Diba? Maraming pero ang dami nilang reason. Gina-justify nila dahil ayaw talaga nila. Ayaw talaga nilang sumunod. And ito yung nangyari dito sa generation nito. And we pray for it. Pray for every one of us, our family and loved ones, our countrymen, na makilala nila talaga ang tunay na Diyos at talagang mag-submit ang bawat isa sa tunay na Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, may mga time na talagang inaagaw na ako ng kamatayan eh. Pero I ask the Lord, kung may papagawa ka pa sa akin, okay lang po, Lord. Pero kung ito na yung huling okay lang din, Lord. Kasi ikaw naman ang may hawak ng buhay ko. At lagi niya pinapaalala po sa akin yung nasa Job 33. Na kung saan ay inaagaw tayo ng mga anghel na maaring sabi nga binayaran na ng mga tinubos na tayo para dun sa kamatayan na yan. Pawalan mo na yan, sabi ng mga anghel, dahil meron pa tayong gagawin. Kaya laging pinapaalala po sa akin yun ng Panginoon na handa na tayong pumunta sa daigdig ng mga patay. Like the other day lang po, nung Saturday, after nung namin mag-garden, dahil nag-aayos kami for anniversary, umaambon yun. Pagdating ko rito, antok na talaga ako, hindi ko na nagawang maligo. Pero nung late in the evening na, yun na, nag-chill na ako, and then umatake yung asthma, sabay-sabay sila. At namilipit po ako ng sakit ng tiyan na hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko kayang na umiyak na lang ako, and bahala ka na, Lord. Ikaw to, alam mo nangyayari sa akin. And purihin ang Panginoon po dahil bago magising si Jan,
nakapag-prepare po ako ng food niya that time. Uy. Kahit po, ano na ako, pero hindi pa ako na-release lahat, na-release ng gusto. Pero, puri ng Panginoon, nakakilos na po. Kaya nga sabi niya, ba't ganito yung adobong kangkong maasim? Pasensya na, hindi ko na nagawang tikman yan. Kasi talagang hindi ko, naghihingalo pa ako that time. Pero puri ng Panginoon, nakakilos Ano ako. dapat yun? Wala lang. Adobo, di ba? Nasobrahan po yung suka. Yes, nasuka, madami. Nasobrahan ko po yung suka. Pero adobo siya actually. So, purihin ng Panginoon kasi yung length ng time ng paghihirap ko, iniklian niya. Iniklian niya kasi kailangan ko i-prepare yung ano ng asawa ko. Pero hindi ko hiniling sa kanya yun. Ang sabi ko na lang sa kanya, Lord, bahala ka na sa akin. Alam mo to na nangyayari sa akin. And alam niya rin naman yung gagawin ko. Kaya bago mangyari na dumating sa punto na ako ay magluluto na o magpiprepare na ng asawa ko, pinahimasmasan niya ako, but hindi pa naman fully, pero talagang 3/4 ng aking lakas ay nawala that time. Pero purihin ng Panginoon, and pagising ko ng umaga ng Sunday, sabi ko, Lord, renew my strength. And yun nga po yung nag-ano tayo, hindi na po ako nakapag-pray kasi nauna na po ako sa inyo mag-ano nung Sunday kasi prepare din po kami to ako lang na kailangan ko pumunta din dun sa sa church ng Sunday kasi meron din kaming gagawin doon. And purihin ng Panginoon dahil isa po tayo sa nabigyan ng task doon na magkaroon ng kasama ako sa beautification team na kung saan magde-design nung church and Wow. ano doon. So purihin ng Panginoon that Lord. malaking privilege sa akin yun na paglingkuran ng Panginoon kahit sa ganung gawain lang. And even though hindi naman talaga kami pinapayagan na mag-preach doon dahil bawal yun sa Baptist, pero sa pamagitan noon and yung paglabas-labas doon sa mga discipleship sa mga barangay, it's a big opportunity for me and a privilege for me to serve God. Kasi maraming way to serve God. Hindi ka pwedeng hindi ako pinapayagan, hindi yun. Marami kang pwedeng gawin. Ano yung title na yan? Wala yan eh. Wala yung title na yan. Walang ano yan. Basta makapag-serve sa Lord, yun na yun. Yun na yun. Whatever it is, yung pagsiserve sa Lord. Kaya purihin po ang Panginoon. Masaya na po ako doon. Masaya na ako doon na salamat sa Lord dahil kahit papaano meron akong portion doon sa gagawin na yun. Di po ba? Kaya purihin ang Panginoon sa ating buhay na isa rin to sa tinuturo sa amin ngayon dahil nasa gitna kami ng problema ngayon about namin, pero binibigay din ito sa amin ng Lord na ask for me, lapit sa akin instead of the people around you, instead of mag-anap ka ng ibang paraan, pero lapit ka lang sa akin. Yun talaga naman ang gusto ng Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon dahil araw-araw po tinuturuan tayo ng Panginoon, araw-araw niya po tayong binibigyan ng guidance through His words at kalakasan para makapamuhay po tayo ng payapa at masaya dito sa mundong ito. At yun po yung tunay na kaligayahan, hindi po kaligayahan yung dahil marami, dahil masaya doon, maraming piyesta, maraming kainan, hindi po yun ang tunay na kasayahan ng isang mananampalataya, kundi ang makapiling ang Panginoon. Dahil doon talaga magpipiesta tayo sa langit. Dahil kasama tayo ng Panginoon, nakakain, mag-aawitan tayo araw-araw, wala ng gabi. Minuto. Magpupuri na lang tayo sa Panginoon. Kaya yun yung tunay na kasayahan ng Panginoon. Kaya marami pong salamat sa araw na ito. Salamat pong marami sa Panginoon sa kanyang mga salita na patuloy na ipinagkakaloob sa atin.